sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pang bawat ngiti mong may gayuma. At dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ay, oh, 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 oh. Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo, hanggang kailan magtitiis ilihim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? O para bang angin na kahihirap pigilin? Sana'y unawain ang pusong sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Ay, oh, 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 oh. Hindi ko na sana pinagmasdan ang inyong kagandahan, at hindi na rin pinansin pang bawat ngiti mong may gayuma. At dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Here we go! Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? O para
session. Yes, man. Tulala sa isang gabi at di mapakali at nakaraan minumuni-muni ilubos maisip bakit nagkalayo kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa iyo? Kaya tayo ngayon'y nagkalayo. Walang nagawang kasalanan kundi ang magmahal sa'yo ng lubusan. Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ng damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan ay siya pa nililisan? Ako'y may natutunan sa aking karanasan. Mali ang magmahal agad ng lubusan. Pigilan ng damdamin kung kailangan upang di masaktan kung ika'y iiwanan. Kasalanan bang mahalin ka ng lubusan upang ako'y iyong iwanan? Bakit kung sino pa ang totohanan? Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing, but then I pray to take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I'll drown, but I'll never let that get me down. Let me down, negativity is around, surround, and do someday, but it don't turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for. Okay mga tugang, Diyos maray na aga po sa iyo intero. Sa petsa na Nobyembre 1, ngunyan na taong 2025. Adlaw po sa Sabado, as in ngunyan ang tinatawag na All Saints Day. Sa bilog po sa mga Katoliko, niyan po ang tinatawag na All Saints Day o November 1.
And sa aga naman an All Souls Day, no, November 2. Okay, so good morning po sa intero. Sa ato man na paghatag sin mayad na kaagahan. Ayos ba yung sa ating camera? Parang medyo tabing eh. Lalo na po sa ato mga nag-i-remote sa ato Facebook Live, mga tugang, yadi po kamo sa programang Straight Talk. Straight Talk kasama si Olaf Gotladera. And hopefully po, nintero po na ato mga kabubungtod view sa ato didi sa programa. Trending po kita. Ato programang Straight Talk. Kahapon pa, halos diri na po makulangan ang mga ato nag-view no sa ato My Day sa Facebook account. And syempre naka-ano rin kita sa Facebook sa Olaf Gotladera Facebook account as in Olaf Saide Gotladera Facebook account, no? So naka-share din kita doon partner, no, sa ato Facebook. So ato programa after sa ato programa maiimod man didi sa ato YouTube channel. And syempre good morning. Diyos maray na aga po sa mga taga-Bulan. Didi po kita sa Bulan, Sorsogon. Nasa pinaka mainit na lugar. Di naman. Medyo nataod-taod man po kita, no, na nagbisita sa Manila. Kaya nga ni pag-abot na didi, bawal na magtagalog, bawal na po magtagalog pagdating sa Bulan. Kaya this is a private joke sa amo na mga taga-Bulan na diri na ngaya kamo magpaparatagalog kay namahalon ang isda, no, sa Rilanse. Okay? So mao po 'yon, daghan po na ato mga topic ngunyan na pagkaaga and tutukaron ta nato ang masabi nato na mga interesting na mga topics, no, lalo na po sa panahon niyan na kundi-indiin ang mga issues, no, may unsa national, may unsa local, and in between may room number 7 pa, no? So halos nag-trending na po ang Bulan. Sabi nga ni Nanoy ni movie sa Netflix o dinaog pa ang movie ni Quezon, no? Ini po na ato na lang ini ng mga nakaintindi, ano? So niyan po batog na ang pagbirisita sa ato mga nagadan sa ato mga sementeryo sa kada nicho, kada puntod. And mayong kita doon sin mga pinagbabawal. Good morning sa ato Bulan Municipal Police Station, as in mga kaurupod na nagmimintinar sin katrangkiluhan, as in kaayusan dyan sa ato sa Bulan Public Cemetery. Okay, medyo naninibago kita partner kay wala na kita sin headset. Ulang-ulang lang talaga ang headset. And hopefully po mga tugang maging matuninong sa ato pag-oobserba sa duwa ka adlaw na para po hatagan sin pangadjion, ialay, kung ano man po ang ato ialay, ang pagdumdum sa ato mga nagadan, no, na mga mahal sa buhay. Okay, may mga bawal kita doon. Ay mo doon nato ini na mga bawal i-post nato partner. Mayong ka doon san kopya. So ini po ang mga bawal na dalhin sa loob ng sementeryo. Syempre sinasabi nga ni na ini po haliman sa ato Sorsogon PPO. An ato pulis kasanggayahan, bawal po ang alak, no? Ang mga inumon, soft drinks lang o tubig, diri na po kita
Sabi nga ni magpugkot sin kandila, diri magpugkot sin gin o sin bilog. Lalo na po doon sa Campo Santo. And syempre, pinagbabawal man po ang paninigarilyo kay mauman po yun. Ano yung sasabi sa ato Bureau of Fire. Good morning sa ato mga firemen and firewomen na dedikado sa serbisyo. Bawal naman po ang pag-sigarilyo, no? Lalo na kung may mga kataning na natipon na mga dahon-dahon, kay mao po yun anin babatugan man sa kalayo, no? And bawal man magdala ng matatalim na gamit, no? Ay kung ano ka mo sin magiris ka mo sin suwa. Pero bawal mo po ang gin, bawal ang arak. Pero pwede man ang suwa, ang suwa. So bawal po ang mga matatalim na gamit, anini mga kutsilyo, mga punyal o kung ano pa man doon. And sa rupa po, bawal ang pagsusugal, no? O yun na habang naghuhurulat doon, nagbabaraha o kung ano. So bawal man po ang mga gamit na pangsugal, no? Bawal ang mga baraha, diri po 'yon papasuludon. Okay, ini pa naging saro talaga ini na issue pagkasugad sini ng mga panahon. Kaya ni ba may mga dara na mga loudspeakers, no? Mga boombox, bawal po ini na mga loudspeakers, no? So siguro kung may saday lang na speaker, na kamo lang ang makabati, na diri man kamo istorbo sa kataning niyo, kay syempre out of respect, no, sa iyo mga kataning, diri man po kita magpatugtog sin mga makukusog, no, lalo na ini na mga speakers, no. Kung si Will Sounds ani dara mo doon sa sulod sa sementeryo, talagang diri pwede kay ang pinakamakusog na ini na mga speaker kan Will Sounds. Okay, so mga pinagbabawal na gamot, no? Syempre, kung wala man sin prescription o ini ang mga pinagbabawal na bulong, bawal talaga 'yan. Madadakop kamo sa ato mga kapulisan. And good morning man sa ato mga sponsors. Bulan Veterinary Clinic, dyan sa Barangay Aquino. Kung kamo may mga fur baby, mga ayam niyo, mga kuting, kung kay puhanan sin injection, no? Anti-rabies, dyan lang po sa Bulan Veterinary Clinic, no? Nandyan si Doc Golyoso, asin ang kaurupod pa. And syempre kay Attorney Boots Corvette, good morning Sir Attorney Boots Corvette na nag-iimod sa ato kada Sabado, no? Salamatunon po sa paghatag sin suporta lalo na po sa ato mga taga-bulan, ini na mga nag-aaradal, nag-ieskwela na kaipuhan man sin asistensya, no? And sino pa ini na mga kaupunta? Of course, Ning's Restaurant. Kung may mga kaipuhan kayo mo niya, nakasiributan, wala na kamo oras para magluto, masiramon ang pansit gisado, pansit bihon, halo-halo dyan kay Ning's sa Ning's Restaurant, no? Sa Maypawa. And syempre, kung gusto niyo balikan ang mga panahon na bata pa kamo, saragday pa kamo, na indadara kamo doon, parehas ko, sa saragday pa kami, doon na kami sa Ning's Restaurant Indadara. Good morning, Ning's, sa mga kaupod dyan sa Ning's Restaurant. Good morning po sa iyo, Intiro. And of course, an Amaras Photography Studio, kung may mga requirements po kamo, kaipuhan sa mga events niyo, kasal, bunyag, birthday, debut, 18 Roses, Amaras Photography Studio. And good morning man sa ato mga amigo, no? Si Soreco Uno GM Edwin Garcia, sa ato man Bulan Water District GM Ray Dennis Hilbas, good morning.
GM. And sa ato man ginagalangan na Mayor Mio Gordola, sa nakaagi po na July, ano ba yan? November na. October 30, nakabalik na po sa kaniya tungkulin and sa ato butihing Mayor Mio Gordola. Good morning, Mayor Mio. Asin sa ato man Vice Mayor Cheska May Robles, sa ato mga konsihales, si attorney na ang tawag ko sini, Attorney Dandin Corsiga, konsihal Flor de Boto, konsihal Dandin Corsiga, asin sa ato man mga kaurupod dyan sa Sangguniang Bayan. Good morning po sa iyo. And mga kaurupod niyan na masasabi ta na nasa serbisyo sa adlaw na ini hanggang sa aga, ang ato man mga kaurupod dyan sa MDRMO, sa Bureau of Fire of the Philippines, sa ato Bulan Fire Station, sa ato man RHU, ang Rural Health Unit, sa ato mga kaurupod dyan sa pamumuno ni Doktora Estrella Payoyo. Okay? Asin sa kaniya man mga kaurupod. And mga tugang, sa oras po nato, na time check nato, nasa alas 7:30 didi sa ako orasan, diri ko maimod and balikan nato so ang oras talaga sa diri ko na imod didi. Okay, anyway, sa ako orasan nasa alas 7:30 na san aga. Ang ato mga viewers naglalaba, nagpapamahaw, masiramon ang binutong dyan sa Relance. Good morning sa mga taga-Bulan Public Market and sa iyo mga hinihimo doon na mga kakanin, masiramon, no? Pirmi ko inin bubutang sa ako my day ang binutong dyan ang mga suman, asin manlain-lain pa na mga pang-snack, no, pang-pamahaw. And good morning man sa ato mga kapitanes, mga barangay officials sa 63 barangays sa bilog ng ato Bungto, Sambulan. Okay, and syempre sa ato man mga karatig bayan and Municipality of Matnog, Municipality of Irusin, Municipality of Huban, Municipality of Magallanes, no, inian mga kataning nato didi, kadukot san munisipyo san ato Bungto, Sambulan. And taod-taod, tutukaran nato, ini na si kilala man siguro niyo, ini si Vice Ganda, di bale, taod-taod, ano nato ini, discuss nato, tukaron nato ang mga matalinhaga o kung ano pa man na surmaton. And syempre, sa ato mga kababayan dyan sa Bulusan, no? Good morning po sa iyo, sa kanira mayor, sa kanira mga local officials. And maimod po nato ang kanira naging reaksyon sa surmaton si Nini Petrang Caballo, si Vice Ganda, manungod doon sa Saro na eskwelahan diyan sa Bulusan. And taud-taud naman, pag-iristoryahan nato, naging trending kahapon, mga tugang, napabalita, no? Ini may explain po nato, tutukaran nato pag may balita, may buro balita pa no na nakaabot sa ato, na ini talagang masasabi nato na diri pwedeng isang tabi, no? Diri pwede baliwalaon. So ini po ang sa posible na one-on-one na laban sa pagka-mayor didi sa Bungto, Sanbulan, Vice Mayor Cheska May Robles,
versus sa Flor de Boto ini kan attorney Dandin Corsiga. Ay tawag na nato ini na attorney kay maaraman ta naman sini UP graduate ini College of Law and maaraman ta mga sa mga masunod siguro kay ano pa man lang ini teaser kumbaga trailer pa man lang ini na ato episode and pangtulo na magiging topic nato mga tugang sa ato mga viewers. Good morning. An anti-corruption drive no sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. So maaraman ta kung ano ang dalagan sa mga investigasyon. Nagbabalik si Senator Ping Lacson bilang Blue Ribbon Chairman sa Senado. Ipapadagos ang investigasyon. Mayon nga ni kuno siya sin ipipresenta na sayo naman witness or mahatag sin salaysay manungod sini na mga anomalya sa ato sa buong Pilipinas, no? Diri lang po sa Bulacan o sa Sorsogon o ini pa na manungod sa budget insertions, no? Sa nakaagi na taon para sa budget na niyan ginagastos naman yun na. Pero ang balita nato pina-hold na halos intiro ini na mga flood control projects until further notice. Siguro iniimbestigaran sa DPWH Secretary Vince Dizon as in an ICI. Okay mga tugang, sa ato man mga viewers, daghan naman, good morning sa iyo. Sino ba yan mga avid viewers nato? And syempre mga tugang, maging aware man kita, may latest na bulletin, weather bulletin report na pag-asa. Kay kita, Sabado man lang kita didi, pero ang bagyo, bagan may maabot naman, ini po ang Tropical Cyclone Advisory number 1. Ngunya na pagkaaga alas 5, nagluwas sin bulletin, weather bulletin ang pag-asa na may unsin low pressure. May namumuo na low pressure east of northeastern Mindanao at naging naging tropical depression na ito. Developed into a tropical depression. Okay? So, ini po ay nasa may east of northeastern Mindanao. Medyo wala pa sa Philippine Area of Responsibility. Nasa luwas pa, pero inaasahan po na maging bagyo ini, magsulod sa ato, and maimod nato ang tracks ini. So sa niyan nasa luwas pa man, no? Nasa luwas pa man ini sa Philippine Area of Responsibility. So inaasahan ini mga tugang sa November 4 ma-landfall ini, no? Ma-hit sa landfall nasa bandang in between sa Surigao del Norte as in Southern Leyte and sa tracking sa November 4. Okay, sa Martes pa po ini pero niyan pa lang inaabisuhan na nato ang Lambang Saro na may nagsulod na po na tropical or may magsusulod na tropical depression ngunyan na November 2. Okay, sa aga, no? Pero harayo pa man ini sa Pilipinas, no? Sa Ingod. Okay, so mga po 'yon, mga tugang ang pinaka-latest and syempre daghan po ang ato tutukaron and congratulations man, no? Ini na
mga lungsod ng Dumaguete City at tinagurian silang UNESCO Creative City of Literature ang Dumaguete City. And iniman na paborito nato ang Quezon City ay nadeklara din na UNESCO Creative City of Film. No, kisira kita man didi sa bulan ano, UNESCO Creative City, pero di pa makita city. Pero sabi yung tana, Creative City on journalism, ano? Kaya nga ni mao po yun aning susulong ta. May retrato kita doon kan principal kay Bula National High School Principal Sir John Burke Evasco. Good morning, Sir John Burke Evasco. Asin sa mga faculty, no, mga maestro diyan, maestras sa Bulan National High School. And we're hoping na maisulong nato. Diri yon. Iba man yon. Ansa ano yan? Ang sinend ko sa imo sa Messenger. Ansa ano ini sa sports. Sa sports yan. Hindi yan si Sir John Burke Evasco. Ito na nasa Messenger mo na pinost ko. Sa ano ata yan? Yung sa PASCO ba yun? Private Association of Schools and Colleges kanirang sports. Okay, talking about that, sa event na yan, good morning man sa ato mga schoolmates, no? Diyan sa Solis Institute of Technology, no? Sa mga faculty and staff kay Sir Felix Gaspi, bakasyon sira niyan, mga estudyante nasa sem break. Good morning po sa iyo intero. And sa ato man mga viewers, no? Good morning sa iyo. Nagbabati po kamo sa programang Straight Talk. Siyempre, na ato mga sponsors sa Lamatunon na ang JC and Twins na ato amigo diyan sa Barangay Sumagungsong. Good morning sa mga taga Sumagungsong. Ang JC and Twins gas station, no? Good morning sa ato pamangkin. And siyempre si ang ato man amigo si Leo Guan. Good morning. Leo. May lechon mamaya. Badi doon, an Elis lechon or Natos lechon. Good morning kan Nato. Masiramon ang luto sinisan lechon. Snacks lang kita, Leo. Taod-taod. Pag umagi ka dito sa Puntod, bawal ang tagay. Bawal. Okay, so ano na lang kita? Orange juice na lang kita, tsaka apple juice. Okay? So, sa mga mabisita po, lalo na yung mga taga Manila na mabisita didi sa ato, mangalas ka mo, nano kay may dako-dako doon na pader, mauna po yun, no? May pader na talaga ang ato Campo Santo. And diri na ka po maggalas kay iniman po sa paagi naman po na mapagayon, no? Mapagayon an sa ato bungto. And syempre ini sa liderato ni Mayor Mio Gordola na maging maaliwalas, no? Maging magayon sa ato Campo Santo didi. Maski aram mo partner, ako talaga mas okay na sa akin yung hababa lang ang pader pero ini parang duwang palapag ang pader. Kulang na lang talaga si SM magtindog, no? Si Shumart ang magtindog sin SM City diyan sa Campo Santo. So sa ato mga bakasyonista, aram mo halik kita sa Manila kaya halos ka sa bayan ko man, mga tugang ang mga nagbabarakasyon. Napaatab lang ako san uli. Dapat nga ni 29 pa ako. Pero sakay tulos ako na makabalik. Kay purunuan na nato mga bus. Sa Lamatunon, dyan sa Isarog, ang St. Jude bus.
company, Danison, matrangkilo ang biyahe. Siyempre, maaraman ta kung di nakita na probinsya. Pagka malubakon, sigurado nasa Quezon kita son, no? Ambot nga ni ini na probinsya kan Quezon, kay ang probinsya po san Quezon, maupo ini ang saro na probinsya na pinakadaghan ang district representatives. So ibig po sabihin son, saro sila sa pinakadaghan na mga congressman. Nagngangalas nga ni kita kay nano kay doon sa probinsya San Quezon, maumang gihapon ang problema ang lubak. Malubakon. Pag abot naman sa Cam Norte, malubakon sa Quezon, malubakon man, part 2 sa Cam Norte. Pagbaba mo naman sa Cam Sur, malubak lang, no? Pero diri man malubakon. Pag abot naman sa Sorsogon, hayahay naman, ano? Kaya nga ni, sabi nga ni, nasa Sorsogon ka na, kung maimod mo ang letrang H, no? Hayahay, ang dalagan, san auto, san bus, wara na tabi sin lubak. Kaya mao yun, H, hayahay, ang dalagan, san sasakyan. So, congrats man nato ang mga nagme-maintain sini, ang DPWH, and duwang district offices, and pero diri pa man sira siguro ano no, diri pa man na iimod ang mga o na inspect o kung diri man na i-audit or na tama na inspect ini pa na mga iba na mga projects, no? Kahapon nga ni nag trick or treat didi sa Zone 3. Good morning, Kapitan Noynoy Goncero. And nagbisita sira, naglibot sira didi sa palibot sa barangay, batog didi sa Herona Street, libot sira, nagti-trick or treat. So, may mga costume sira, iba-iba. May unsin Dracula, may unsin ano kasi ni witch, no? May iba-iba ang kanira costume. Paghapot ko san sayo man, sabi ko na kay puro puti yun. Na ano ang costume mo? Sabi niya ghost nga ako. Ghost project. So may tulo tabi na ghost project, ha? May tulo na ghost project na naka-costume. Didi sa bulan. Kaya aramon tayon sa mga masunod na episode nato kung ano yun ang mga ghost project na costume. Kung diin yun. Mga kabataan, maaram na. Ang costume ko no, ghost project. Makasoon. So, mao po yun. Sa ato man pagbabalik, mga tugang, tukaro nato ang topic na manungod sa kontrobersiya sinikan Vice Ganda, no? Siguro paimod nato ang video manungod po sa surmaton ni Vice Ganda sa Showtime na kundiin na parang diri man angay, no, na banggiton pa ang pangaran sin saro na tawo na wala man sin kinalaman, no, wala man sin connection except mabanggit lang na probinsya ngayon niya, probinsya ni Hart, no, ebanghilista ang Sorsogon. So parang walang kailangang, bakit kailangan banggitin? So batiw nato mga tugang ang pagsurmaton ni Vice Ganda sa programang Showtime. Okay? Akong lugar dun sa probinsya nila Hart Evangelista na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Hart Evangelista. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ng Bulusan, Sorsogon na walang kinalaman si Hart Evangelista sa tinawag na bulok na paaralan ni Vice Ganda kung saan nagbigay siya ng donasyon. Ayon kay Bulusan Municipal Mayor Weniera Follow Romano,
Dumalaw si Vice sa Bagakay Elementary School noong ika-26 ng Setyembre at nagbigay ng kabuoang donasyon na 67,360 pesos. Ginamit aniya ito sa pagsasaayos ng makeshift classroom, paglalagay ng tile sa comfort room, at sa pag-install at pagbabayad ng internet sa loob ng 3 buwan. Ngunit bago pa man ang donasyon ni Vice Ganda, mayroon na umanong permanenteng classroom mula sa Department of Education at kumpletong reading materials. Nagpapasalamat po ang LGU Bulusan sa malasakit ni Vice Ganda, ngunit ang paraan ng pagsasamadla ng kanyang donasyon na may komentong bulok na paaralan at walang reading materials, ay nagdulot ng kahihiyan sa paaralan at sa buong LGU Bulusan, ani Romano. Patuloy rin umano ang suporta sa edukasyon sa probinsya ni Senador Chis Escudero, Mr. ni Hart, lalo na noong siya ay gobernador pa. Ipinagtanggol naman si Hart ng kanyang PA na si Resty at tinagpa si Vice Ganda. Saang probinsya ni Hart Evangelista po ang sinasabi mo? Sa DepEd po kayo manawagan kasi meron budget ang DepEd para sa mga school building and reading materials na sinasabi mo. Ano ang intention mo to mention Hart's name? Para ano? Memes abi ka lang. Kaloka, hindi ka nagpagawa ng paaralan, classroom. Nag-ambag ka lang sa isang ongoing project sa PTA ng Bagakay Elementary School. Inako mo lahat ng credit na itsapwera ang PTA na nagbayad rin naman doon sa pagpapagawa ng classroom. Tapos nilagay mo pa sa channel mo at monetize. Sumikat ka na, kumita ka pa. Kaya naman sa susunod, huwag mo idamay si Hart. Kung classroom pala ang issue mo, dumulog ka sa DepEd. Sa programang Straight Talk, kasama si Olap Gotladera. Yan po ang naging pahayag sa programang Showtime. Itong si Petrang Caballo, si Vice Ganda, na kung saan binanggit nga niya, no? Binanggit niya ang pangalan ni Hart Evangelista and may bahay ini, no, ni Senator Chis Escudero. And okay, siguro nababati ba sa background? Ngunyan po may unsin procession and parada ng mga santo, no? Procession of saints. Ngunyan na nagbatog kanina na alas 7 sa aga an ato Immaculate Conception Parish Church. So bawal didi ang mga makawat, no? Bawal didi ang mga politiko na makawat diyan sa Procession of Saints, no? Mga naka-costume man ini. Okay, mga tugang, so balikan nato. Dahil po sini nagkaigwasin reaction man sa parte sa munisipyo kan Bulusan sa paagi ni Bulusan Mayor Weng Romano. Good morning po, Mayor Weng Romano ng Bulusan, kung saan sinaad niya at binanggit nga niya na wala pong kinalaman si Miss Hart Evangelista Escudero sa isyong ito, no? Kasi nga medyo hindi naman kanais-nais na pagpapahayag ni Vice Ganda sa national TV. Parang may halong may halong mali siya na bakit magbabanggit ka ng mga pangalan o ng pangalan ni Miss Hart Evangelista and wala namang kinalaman doon sa eskwelahan na yon, no? Wala namang kumbaga lahat naman itong mga eskwelahan ng DepEd humihingi din naman ng suporta sa parents, teachers, no? Sa mga magaganda ang loob na magdanon, no? Kaya nga nag-react ang Mayor San Bulusan. Una, nagpapasalamat sila sa kontribusyon ni Vice Ganda, ang kanyang donasyon. Pero medyo sumobra ata dun sa boundary, no, na nagkomento pa siya na bulok, and I quote, bulok na paaralan at walang reading materials. So medyo sabi nga nagdulot daw ng kahihiyan sa Bagakay Elementary School diyan sa bayan ng Bulusan at sa DepEd, no? So sinasabi naman ni Mayor Romano na mula pa naman noon
ay aktibong taga-suporta si Senator Chis Escudero sa edukasyon ng bulusan, lalo na noong siya pa ay gobernador. Okay? So, yan po ang naging pahayag ng Bulusan Mayor Weng Romano, kasimbagan dito sa naging pahayag ni Vice Ganda sa programang Showtime. Yung camera natin medyo nagtagilig. Okay naman sa'yo? Hindi, yung dito sa likod, nasa sentro ba yan? Okay. So, mga tugang, linawon lang nato, hindi naman kasi nga kailangan na banggitin pa yung mga pangalan ng tao na inosente naman, wala namang kinalaman tungkol dyan sa binisita ni Vice Ganda. No? Hindi naman siguro lahat na mabibisita ni Vice Ganda talagang 100% maayos ang eskwelahan, kahit nga ang DepEd aminado na kulang ang budget sa pagpapatayo ng mga eskwelahan at ang iba pang mga kagamitan na kailangan, no? So minsan nga lalo na dito sa atin sa probinsya ng Sorsogon, pipaagi po 'yan, no? Dinadaan po 'yan sa programang 7K ni Governor Buboy Amor na kadunungan, So mga tulong, asistensya sa mga kabataan sa kanila uniform, sa kanila mga bag, no, mga reading material. So pinupunuan naman po 'yan ng LGU ng Bulusan, pinupunuan din ng LGU ng probinsya. And uncalled for, no? Yun ang sinasabi ng karamihan, uncalled for ang sinasabi nitong Petrang ito o Petrang Kabayo, star na si Vice Ganda. Hindi po kaaya-aya na maging ganon ang kanyang tema, no? Tama na sana kung nagtumulong ako at dahil nangailangan naman sila ay pinadala natin ng mga suporta, no? Okay. So, kung ako naman sa parte ng Bulusan, kung talagang medyo masama ang loob ninyo, ideklara na lang ninyong persona non grata itong Petrang Kabayo na ito, at least sa Bulusan, wag nyo nang papasukin yung Petrang Kabayo na yan, diyan sa Bulusan. Ewan ko na lang sa ato probinsya kung tutugutan pa niyo na imbitaran ini si Vice Ganda. Maimbitar pa daw kamo sini kung sabihon na bulok na sa iyo eskwelahan, lalo na diyan sa parte ng munisipyo Bulusan. Good morning sa ato mga amigo diyan sa Bulusan, sila Konsehal Banyares, sila Konsehal Dudoy Alom, si Vice Mayor Mike Guisayco. Diyos maray na aga po sa mga taga-Bulusan. Okay, mga tugang, short break kita sa ato pagbabalik. Mainit na trending kahapon, halos bumagsak na ang ating linya sa internet. 1,000 na ini, sumobra na sa 1,000 ang nag-view sa ato My Day. Manungod po sa headline na Dandin versus Cheska sa 2028. May malaking question mark pa rin po yun, mga tugang, sa ato mga viewers. Okay, sa pagbabalik po ng Straight Talk, kasama si Olap Gotladera. Win or lose, 'cause we are lose when defeat. The souls of the innocent, blood drenched baby. Keep on moving to the water, stay raging. In this maze, you can't lose your way.
Sometimes I lay under the moon and I think God I'm breathing. But then I pray to take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I'll drown, but I'll never let that get me down. Let me down, negativity's around, surround, and do someday. But it all turn around because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we'll fight no more. There'll be no more wars in the children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. It's not about win or lose, 'cause we are lose when defeat. The souls of the innocent, blood drenched baby, keep on moving to the water, stay raging. Okay mga tugang, nagbabalik kita sa programang Straight Talk. Straight Talk talaga kita dide, diretsahan. Wala na sin, sabi nga ni, patumpik-tumpik. Hindi na po natin hahayaan na hindi natin masasabi, diretsahan kung ano ang gusto nating ibig sabihin. Okay? So, sa atong mga internet users, nagbigay ng abiso ang DICT manungod sa magkakaroon ng traffic, no, sa data. Hindi naman ito cyber attack. Pero sabi ng DICT or Department of Information and Communications Technology, nagbigay sila ng babala against a possible DDoS or Distributed Denial of Service Traffic Flood. Ang unyan po ini na Nobyembre 5, sa kanila advisory na pinost sa X social media, sinabi ng DICT na merong mga ibang websites na magkaka-experience ng mabagal o pagbagal, no, dahil po sa traffic surge. O kung panabot niyo sa EDSA lang ang may traffic, pati sa internet nagkaka-traffic na rin. No, this is not a data breach. No information will be stolen. The site is just overloaded, saad ng DICT. So, ina-advise po ang ating mga netizens, lalo na yung mga trolls dyan, ang lalakas ninyo mag-comment, akala nyo sa inyo lang ang internet. O eto, kayanin nyo kaya itong pagkakaroon ng overload sa internet. Siguro ko kasabay na rin dito yung mga nagko-comment, no? Mga trolls, sa dami ng nagsisilabasan na mga kanya-kanyang kuro-kuro, no? Kanya-kanyang posisyon, kanya-kanyang komentaryo, nagkakaroon na nga ng overloading, no, sa internet. So, anhimon na lang po nato, ulit-ulito na lang na i-access ang website o kung diri man sa niyan, maski taod-taod na, palampason na nguna. Minsan nangyayari ini, partner, nung pag nag-search kita sa Inquirer, no, an online news na Inquirer, nawawara ang link, no, or diri ka nakasulod sa link nila sa kanira website. So ibig po sabihin sini daghanon po nag-access on. And then gamiton lang an official application or status page, no, diri ka mo sini na mga fake news account. Minsan may unsin na ruluwas na mga mainstream media online na pinipeke nira ang mga headline. Kanina nga may nabasa ako pero gusto ko pa i-confirm tungkol ini kay Pastor Kibuloy, no? Diri pa nato ma-confirm pero nabanggit na for extradition na daw si Pastor Kibuloy sa Amerika. Ibig sabihin,
papadara na siya sa Amerika para maghampang sa mga kaso niya dito, no? Human trafficking, money laundering, kung ano-ano po ang kaso ni Pastor Kibuloy, no? Mayad pa sa Amerika, malaksi no? Pag talagang kaipuhan elitis, no? Saro na tawo, talagang nahihimo nira, no? Di sa ato, maabot na lang ang Pasko, wala pa nakukulong. Sa pinagmamalaki ni Secretary John Vic Remulla, yung mga kulungan dyan sa Payatas, dyan sa Quezon City, bagong-bago ang Quezon City Jail, dyan sa Payatas, na sabi niya, doon daw mapupunta yung mga sangkot, no? Sa flood control corruption. So hasta niyan, mapasko na lang, wala pa, no? So to see is to believe. Okay, so mao po 'yon, magkakaigwas sin traffic sa internet. Sundan lang ang mga verified updates. And wag na kita magpartisipar sa illegal online attacks. Okay? So pagka nagkaroon na ng mga online attacks, diri na po kita makisawsaw, no? Diyan sa mga na yan, kaganapan. Okay mga tugang, ansaro na ito na topic, time check, 8:10 aga. Manungod ni kahapon, kahapon nag-post kita, no, sa My Day. Iniman lang, question mark nga ni Iyadto, diri nga ni ako, wala man nga ni nagtutungo na sa ato Facebook page, no? Pero lumampas kita sa 1,000 mark. Parang dapat may may celebration kita, parang FB, 'di ba? Yung Facebook umabot sa 1 billion o 2 billion na followers or nag-add. So nasa 1,000 plus po ang nakabasa nung post natin sa ating My Day, na kung saan sinabi natin dito sa bulan na dalawa ang maglalaban, one-on-one, no? Sinasabi natin na ito ang posible na maglalaban sa 2028. Itong si Vice Mayor Cheska May Robles, na 3 buwan naging acting mayor. And I have to congratulate her for doing a good job, no? For 3 months, diri po tabi karaw-karaw, bagan sinabi san magurang na, oy, nini, mapakadtungo na ako sa Manila o ma-abroad muna ako sa 3 ka bulan, ikaw na ngunaan mag-asikaso didi sa balay. Ikaw ang magluto, ikaw ang magparilansi, ikaw ang mag-ataman sa mga kabataan na kita intero na mga residente sa bulan. So naging biglang naging ina sambayan, no? Ini si acting Mayor Cheska May Robles. Kaya saludo kita, no? Saludo kita kay diri man ini kagustuhan niya na by succession siya talaga, diri man pwede si Pulano o kung an nagtitinda lang doon sin tinapa, pero siya talaga ang vice mayor. So by succession, siya talaga ang masalida sa saro na suspended na mayor. Okay, so congratulations for masasabi nato a job well done sa ato vice mayor. Good morning, Vice Mayor Cheska. And then syempre man, dahil sa siya ang floor de boto o number 1 na councilor, siya din naman yung by succession, sa pagkasunod-sunod, siya naman ngayon ang nag-assume bilang acting vice mayor. So ginampanan po nila, no, ni Councilor acting vice mayor Dandin Corsiga. Good morning po sa Corsiga family.
diyan sa Barangay San Rafael, no, sa Tugbungon. And thank you for watching, no. Shout out sa mga taga Barangay San Rafael. And dito nga ni nato na nakuha pa ang mga balita manungod sa saro na okasyon. Wala man ako didi, ano? May nag-report lang sa ako araman niyo na mga malaksiyon ini na mga marites nato na sa saro na okasyon dyan sa Barangay Santa Remedios, siguro ko makapatutuusin ang mga nag-attend dyan sa Barangay Santa Remedios Gym, kundi nagharatag dyan sira Governor Buboy Amor ng bisikleta, no, mga kagamitan para sa mga barangay tanod. Presente man ang mga barangay officials, barangay tanod na nakatanggap nitong mga kagamitan para sa barangay hali sa provincial government of Sorsogon. So, yan to si Councilor, si acting, in fact, parang OIC ata siya, kay nag-on leave si acting Mayor Cheska May Robles. So, nag-OIC na si officer in charge, itong si acting Vice Mayor Dandin Corsiga. So, ini siguro ko makasabi man kung ang mga presente dito sa sinabi ni Governor Buboy Amor. So, siguro ko it was some words of encouragement or masasabi nato na ipadagos ang mayad na serbisyo. And araman nato na ang mga kabataan na niyan, ang mga masunod na, no, na magiging leader sa ato bungto sa bulan. So siguro ko ang pakilala na ini si acting Vice Mayor Dandin Corsiga na may posibilidad, no, na siya ang maging for mayor, no, lumaban para mayor sa 2028. So dito nato na bilog sa ato konklusyon, no. Well, sinasabi man nato ini na atab pa man, totoo, atab pa man, and pero dako-dako po ang posibilidad na ini na po ang posibleng maglaban sa 2028. Sinasabi po nato ini niyan kay madaliw ng panahon, partner. Pirang adlaw na lang 2026, no? Naimod ko pa no 2028 masasabi ko na next year 2028 na Pero sa sitwasyon po nato niyan, ini po na mga investigasyon bagan ini na presidente naging lame duck president na. Diri nga ini turunguhan na monitor nato ang mga meetings sa APEC and meeting sa ASEAN, no, except na siya ang tumanggap bilang chairman ng ASEAN sa taong 2026. Parang yun lang naman ang naging partisipasyon niya, no. Wala ngang naging accomplishment report itong presidente na ito. So lahat batog sa intero, no, batog sa national, halos ang iniimod na, ang sinisikop na ang 2028, no? Nandiyan si DILG Secretary John Vic Remulla na mauman ang napapabalita na magiging administration candidate para sa pagkapangulo. And then, syempre, nandyan si Vice President Sara Duterte. So, ganyan po, no? Ganyan ang nagiging scenario. And ibig sabihin po nito mga tugang, batog niyan hanggang 2028 sa eleksyon, mauna niyan magiging mga headliners nato, no? Sa national, sa local, and imo dun ta, no? Daghang pa man ang posible na mangyari, pero sa pag-imod nato, sugad sini, no? We might be wrong,
Pero diri man nato masasabi no, si Vice Mayor Cheska nagkapirang ano naman ini taon sa serbisyo, one term as if I'm not mistaken one term as councilor and then one term as vice mayor, no? So talagang supposed to be sa nakaagi na eleksyon madalagan na kunta ini for mayor, pero inhuron man na mag-vice kan Mayor Mio Gordola. So mao po ini naimod nato. And syempre sa parte naman ni Konsehal Dandin Corsiga, Intiro naman no has every right to have their own position, their own mission, no? Kung ano man ang naiimod na mayad, asin ang katuyuhan, mayad. So sa paagi po na mag-entra sa politika, lalo na sa serbisyo publiko, mag-entra sa eleksyon, sa posisyon na para mayor, open naman po yan. Diri man po insasabi na ini na mga pwesto na ini, inmamana man lang sa mga magurang, no? Inmamana sa mga kamanghod, magurang. Pero naimod man nato na you have to stand on your own and mapaimod ang mga accomplishments, no? Mapaimod ang mga nahihimuan. So, siguro ko wala man sin makaulang sa mga tao na gusto man mag-serve sa paagi na pagiging mayor, no? O ama o ina sanbung to sanbulan. So, mao po 'yon, no? May kanya-kanya man yan na mission sa kanila buhay, and diri man po masasabi na para lang sa saro na tawo an posisyon, no? Diri po sugadson ang demokrasya. Sa 2028 mga tugang, presidential election po 'yan. Ako nga ni sinasabi ko nga na sa pag-imod ko walang eleksyon sa 2028, no? Diretsahan kita. Sa tingin ko walang eleksyon sa 2028 kung si Sara Duterte ay kandidato para presidente. Diri matugot ang administrasyon. Kay pag nanggana yon si Vice President Sara Duterte, sigurado magkaka Hawaii 2.0, no? Ma-star na ini si BBM and First Family sa abroad, no? Siguradong hahabulin yan ng panibagong presidente, lalo na at ini si Vice President Sara and the Duterte family has an axe to grind, no? Meron talagang silang kay pinakulungan ama, nasa Dahig. Diri naman po 'yon siguro na makauli na o makabalik na dito sa Pilipinas. Aminado man ang dating Pangulong Duterte na hindi na siya makakauwi ng buhay dito sa Pilipinas, no? Sa lupang hinirang. So, mao po 'yon mga tugang, So, there will always be a contest sa pamilya nga ni. Ang mga kabataan, ang magurang, ang puto. Siyempre, kung sino ang maupod, pakadto sa SM. Sabi san magurang, saro lang ang pwedeng sumakay o umupod. O kaya, magko-contest, no? Sasabihin san, ako ang magurang. Sabihin man san puto, ako man ang puto. O, sino ang makadesisyon soon, kundi ang magurang. No? So, sugad man son, kitaan magurang, ang mga botante, kitaan mapili kung sino ang gusto nato maging leader sanbung to sambulan. And open yan sa Intiro. And of course, may kita sin batas na nagsasabi na
ang saro na pwesto, lalo na ang mayor, vice mayor, governor, vice governor, mga konsihales, mga bukal, mayroon lang na tinatawag na term limit. No? Limitado lang siya sa tulo na termino. Sayo na termino, tulo ka taon, bali siyam ka taon. So limitado ka lang sa parehong posisyon sa loob ng tatlong termino. Okay, so shout out na rin doon sa mga graduate, no? Yung mga graduate. Di rin man pwede na sa Bulan High, pirmi ka na lang nasa grade 7 o grade 8. At dapat graduate ka man pag abot mo ng grade 12. O graduate ka na soon. Hindi pwede ibig sabihin na 40 years old ka na, nasa nasa grade 12 ka pa. So dapat kaipuhan na mag-graduate. So limitado lang tabi, no? Limitado lang ang termino sa saro na tawo sa pwesto. So posible yung mag-graduate diyan, pwedeng mag-vice mayor or mag-board member, mag-sakat, o kundiri magkapitan sa barangay. Very open naman dyan sa barangay. Daghanon man doon ang posibilidad na pwedeng magserbisyo, daghanan maidadanon. So may choices man ang sa ato mga nag-graduate niyan na termino 2025 to 2028. So mao po yun mga tugang, open and laban sa pagka-mayor, vice mayor, intero na mga posisyon hanggang presidente sa 2028. Pero hadok man nga ini na mga nagruluwas na balita kay dahil sinina pag-api nato sa Amerika and nagkaigwasin na headline news kanina lang na nagkaigwa na si Task Force Philippines and America asin and Pilipinas, no? Manungod ini sa South China Sea. So, kumbaga, inaakit nato ang laban sa dako asin saro na nuclear power ang China, manungod sini na hidwaan sa South China Sea. So, dako-dako ang mga posibilidad, no, na mangyari. Sana hindi naman maging matrangkilo, pero aanhon mo man yun na kwarta, aanhon mo man yun na mga flood control project na kickback, kung maabot ang oras, sugad sini ang magiging sitwasyon, no? Haharapin mo ang mga kaso, haharapin mo ang, syempre, ikukulong ka muna, lalo na yung mga non-bailable offense, no? Diri ka pwedeng ipaluwas hanggat diri ka na absuelto sa kulungan, no? Diri ka ipapaluwas sa kulungan ang mga non-bailable offenses. Aram ko saro na doon ang plunder, no? Ang kamkam sindako na pondo, no? So non-bailable 'yon. Tapos may iba pa doon na pwede ka mahali sa pwesto, no? Yung mga election offenses, yung mga anti-graft law na binabalgar, no? Pwede ka mahali sa pwesto. And dako-dako na bagay na mahali ka sa pwesto, diri ka na pwede magserbisyo sa gobyerno, no? So, ganyan po, marami ang mga may kaso ngayon. Marami ang may mga kaso ngayon sa ombudsman, noong pa man, kay Martires, niyan, kan Remulla, nag-file na sila Remulla, dyan sa mga iba pang kasangkot na senador, Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, pati ang dating Senador Bong Revilla kaupod man dito. So ang mga nabanggit, no, na mga kasangkot na mga opisyales, pati ang mga contractors, no,
maaraman tayon sa mga masunod na adlaw. So sa pagbabalik ng Senado sa kanila session at sa kanila committee hearings, kasi nasa recess sila niyan, kumbaga sem break man nila, maaraman ta pa ang iba pa na mga revelasyon, mga witnesses, at madumduman nato na Bulacan pa man lang po ang pag-iistoryahan diyan sa Blue Ribbon Committee. So wala pa doon ang mga nagbaba na mga proyekto sa kanira investigasyon, lalo na didi sa ato sa Sorsogon. So mga tugang, yan ang ating inaabangan. At ang sabi ni may nagsabi, hindi ko alam, dalawa kasi yung Remulla dyan eh. Dalawang Remulla. Si Boying Remulla, siya ang ombudsman. Si John Vic Remulla, siya ang DILG secretary. So may nagsabi, hindi ko lang alam dun sa dalawa na magpapasko daw sila Diskaya sa kulungan. Swerte man sa mga nakakulong, ha? Kaya kung mag-Christmas party doon, di masiramon ang Christmas party kung yun doon ang mga Diskaya, ang mga kontraktor, senador. Daugso na nagpa-Christmas party sa Senado. So, maupo yun, mga tugang. And araman nato na ipapadagos pa ini ng mga investigasyon. And sa maabot na November 30, inaasahan po na Bonifacio Day ata yan eh. Bonifacio Day, November 30, may malawakan na rally, no? May malawakan na rally sa mga manlain-lain na lugar didi sa ato sa Pilipinas. Lalo na dyan sa Metro Manila. So, mao po yun, mga tugang. Asahan po nato. And sa mga universidad naman, sa mga kolehiyo, lalo na dyan sa Metro Manila, kada Biyernes, may hinihimo man sila ng mga aksyon para ipahayag ang pagkontra sini ng mga anomalya, mga kickbacks, no? Hayagan, lantaran na pandarambong. Yun ang plunder eh. Pagka Tagalog ng plunder, no? Kasi nababasa lang natin yung mga batas natin sa Ingles. Tapos pag tinagalog ito, yung plunder pandarambong. Okay? So pag ibikol mo 'yon, ambot lang kung ano ang pandarambong. Kawatan, may ganun pa eh. So galit na galit ang taong bayan, Galit na galit kaya makikita mo sa mga social media posts, diri po ini mga troll, no? Diri po ini mga bayaran, ambot sa iba, pero mga individual na may mga pangaran, diri fake account sa Facebook na nagpapahayag ng kanilang saloobin, no? And it's about time. Dapat nga ni sadto pa eh. Kaya lang aram mo na ang presidente man sadto bibrasuhan, tatakutin, itutokhang, no? So, wala na nagpalag eh. Wala na pumalag. Kaya masakit po na sinasabi nato na demokrasya kita, pero yung rule of law, hindi naman nasusunod, no? Kaya nga nangyayari itong mga katiwalian sa gobyerno kasi wala namang nakukulong. Si Jinggoy o si Bong Revilla, nakulong na yan, pero na-pardon, no, ni President Duterte. So, pinawalang sala. Pinalabas sa kulungan. So, hindi natuto, no? Hindi natuto at hindi nasusunod. Kasi, naimod man nato ang kalakaran, no? Batog sa baba hanggang sa taas. Ang nagdadalagan naman lang, diri man kay ang hustisya, diri man lang kay ang rule of law, kung sino ang nasa poder, sino ang makapangyarihan, sino ang may kwarta, sa kaniya ang hustisya. Ganun lang naman kasimple yun, mga tugang. So mainyo naman ang saro na episode sa ato programa.
Nasa time check tayo, nasa alas 8:30 na kita sa Naga. And naghinguha kita na ma-interview sana si Vice Ganda, no? Yung pala hindi pala siya talent ng ABS-CBN. Talent pala si Vice Ganda ng Viva. Hindi naman ata Viva Max, no? Parang malaswa kung Viva Max, no? Basta yung cinema Viva, no? Yung producer ng mga sine na Viva, no? So siya ang saro na artist diyan sa Viva. So hindi naman pala siya under sa ABS-CBN talent. So siguro mga bata pa yung mga tsaka yung mga bigatin na ng ABS-CBN na artista ang nandyan. So naghanap kita, nakaabot kita kan Sir Butch Labayen. Good morning, Sir Butch. Salamat sa pagtawag mo, na istorbo ko ikaw. Kay panabot ko siya yung nasa ABS-CBN, yung pala yung kapatid niya na si Robert Labayen, no? And good morning po sa Golpeo Asin Labayen family, no? Maaaraman ta doon ang mga nagsiurulian, nagbarakasyon, mabirisita sa kanya-kanya puntod sa sang kanira mahal sa buhay. And maging maingat po kita, no? Lalo na po niyan, mapasala ka mo, makasulod ka mo sa SSU o sa Santa Remedios. Ang Campo Santo po, yun doon sa may hataason na pader. Pagka masulod ka mo doon, siguraduhon lang niyo na ang tao doon, ang mga bantay, ang Bulan Municipal Police Station, ang ato mga pulisan, good morning sa ato mga kapulisan. Diri lang kamo magsulod doon na ang bantay si San Pedro. Kay iba na yun. Kung si San Pedro ang susuludan niyo doon sa gate doon o ang mga pintuan doon, ibang usapan na po yan. Okay? So mag-ingat po kita, lalo na po sa mga adlaw na maabot. At may kita niyan, November 1, kadaghanan na niyan nagkakadto sa Campo Santo. And then November 2, mao talaga ang All Souls Day. And may misa po doon na alas 4 sa Romano sa Bulan Public Cemetery, yung parang Kuro Kapilya dyan, sa Romano. May misa po sa alas 4 san hapon ang ato Immaculate Conception Parish priests, no? Kay under yon san ato parokya. And good morning man sa ato mga amigo na mga kapadian, no? Diyan nasa ambot ko nakauli na si Father Joe M. Afable. Nag-mission po siya diyan sa Salt Lake City, no? And then syempre ato mga kapadian didi sa Immaculate Conception Parish, no? Sira Father Pinheiro, sira Father Miko, Father Faisal, and andi man sa ato sa may John Paul II Parish, si Reverend Father Joel Bilan. Sa mga ato mga amigo, no, sa mga kapilya, Happy All Saints Day, no? Intiro po santo, pero ini na mga tiwali sa gobyerno, diri po nato ini sa santuhon. Wara sin All Saints Day para sini na mga tiwali sa gobyerno. Okay, saro naman po na edisyon sa ato Straight Talk, diretsahan, at wala na sin mga patumpik-tumpik. Ini po si kasama ninyo. Naimod ko lang pa, no, Happy All Saints Day. Ayos ka talaga, partner. So sa ato mga kaurupod, Happy All Saints Day sa iyo, as in All Souls Day. Diri po maglimot sa pagpangadji sa ato mga nagadan na mga mahal sa buhay. And sa ato mga sponsors, salamatonon, Attorney Boots Corvette, sa Ning's Restaurant, kay JC and Twins Gas Station,
may bago na resort dyan sa Laboy. Mabisita nato yun doon na resort dyan sa Laboy. May swimming pool doon. Basi ano man kita doon, maka staycation kita, maka relax man kita doon. And syempre, ang Bulan Veterinary Clinic dyan sa may Barangay Aquino. Asikaso ang sa iyong mga pets, no? Kung kamo may ayam, may kuting, grooming, bulong, vitamina, kompleto po doon. Kaya sa atong mga viewers, no? Shout out sa iyo intero. Daghanon ini, minsan na 700 ang nag-iimod sa ato, lalo pa na ini na ato mga topics niyan. Okay, salamatunon po. Sa masunod naman na Sabado, hayaan nyo po na makapaghanap tayo ng mga mai-interview natin. And syempre, yung may konting national, may konting local. And hopefully po, maipahatid natin sa inyo ang mga relevant na issues, no? Ang mga mayon naman mga katuturan na sinasabi. Okay, mga tugang, salamatunon sa maagi naman na Sabado sa oras na alas 7 hanggang alas 9 sa aga. Depende po sa ato mga discussion, sa ato mga pataratara. And salamatunon po sa iyo intero. Thank you. Proud to be under the sun, singing song of freedom now. Why yo, yo 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 yo, why yo, why yo, why yo 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 yo. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more wars, and the children will play. One day, one day, one day, one day, one day, one day. All my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say. Rastafari. Sometimes I lay under the moon and I think God I'm breathing, but then I pray to take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I'll drown, but I'll never let that get me down. Let me down, negativity's around, surround, and do someday, but it don't turn around because